Magandang araw mga ka-GDA channel. Ito po muli Jason De Asis, ninyong mga kasama ngayong araw nito. At tayo pa magbabahagi kaugnay sa ilang mga nakita natin at naobserbahan ay itong sulat na nakita natin sa COMELEC. Alam po yung Commission on Elections o COMELEC ay tagapangalaga ng demokrasya. May tungkuling tiyakin na ang bawat Pilipino ay may malayang partisipasyon sa halalan. Gayunman, ang COMELEC Resolution Number 11116 na naglalayong maiwasan ang diskriminasyon at di makatarungang pangampanya ay nagdulot ng matinding pangamba sa posibilidad nitong pigilan ang malayang pagpapahayag at pagbunyag ng katotohanan, lalo na sa mga dating rebelde, biktima ng insurhensiya at mapamadirektang karahasan sa armadong tunggalian. Isang grupo ng mga dating kasapi ng Communist Party of the Philippines, New People's Army at National Democratic Front o CPP-NP-NDF kasama ang mga biktima ng pang-abuso mula sa insurhensiya, mga katutubong lumad at upang sektor ng lipunan ang nagpahayag ng matinding pagtutol sa nasabing resolusyon. Para sa kanila po, napipigilan nito ang pagkisiwalat ng katotohanan at tila pinoprotektahan ang mga grupong may koneksyon sa terorismo habang pinapatahimik ang mga nagbubunyag ng kanilang tunay na layunin. Ang kalayaan sa pagpapahayag ay pundasyon ng isang demokratikong bansa ayon sa Section 4, Artikulo 3 ng 1987 Constitution. Ipinagbabawal ang paggawa ng anumang batas na magpapatahimik sa malayang pananalita. Bukod pa rito, ang mga pandaigdigang kasunduan tulad ng International Covenant on Civil and Political Rights o itong ICCPR na nilagdaan ng Pilipinas ay nagbibigay ng proteksyon sa karapatan ng bawat tao na magpahayag, tumanggap at magbahagi ng impormasyon. Madalas gamitin ang salitang red tagging upang patahimikin ang mga tao naglalantad na mga ugnayan sa insurhensiya. Ngunit linawin po natin ang pagbanggit ng pangalan ng mga individual o organisasyong may malinaw na koneksyon sa mga terorisang grupo ay hindi ilegal, hanggat ito ay may batayan at ebidensya. Ang mga dating rebelde at biktima ng insurhensiya ay hindi basta gumagawa ng akusasyon. Ibinabahagi nila ang kanilang personal na karanasan upang mabuksan ang isip ng publiko sa katotohanan. Kung kaya ang paglimita sa ganitong talakayan ay hindi lamang isang pagsupil sa kalayaan sa pagpapahayag. Ito rin ay isang banta sa pambansang seguridad dahil pinapayagan itong magpatuloy ang panlilinlang ng mas mapanirang grupo ng walang pagsisiyasat. Bagamat may mabuting layunin ang Resolution Number 11116, ang malawak at malabong kahulugan nito ay nagdulot ng maraming panganib. Una po ito, yung di pantay na pagpapatupad dahil walang malinaw na definisyon ang mga terminong tulad ng labeling, branding, associating, maaring gamitin ito sa pabor ng ilang grupo habang pinapatahimik ang iba. Paggamit bilang sandata sa politika, sa halip na isulong ang patas na kampanya, maaari itong maging instrumento upang pagbawalan ang dating mga rebelde at biktima ng insurhensiya na ipahayag ang katotohanan tungkol sa realidad ng armadong tunggalian. Pagsupil sa mahalagang boses kung ang mga nagsasabing sila ay biktima ng red tagging ay may proteksyon, bakit hindi pwedeng ipagtanggol ang karapatan ng mga tunay na biktima ng insurhensiya upang ibunyag ang kanilang kwento? Pagiging di kailangan ng resolusyon, mayroon ng mga umiiral na batas na nagpaparusa sa maling akusasyon, paninirang puri at libelo tulad po ng Cybercrime Prevention Act ng Republic Act 10175, nagpaparusa sa online libel. Pangalawa, Revised Penal Code, Artikulo 353 hanggang 355, nagpapato ng parusa sa paninirang puri at libelo. At ito pong pangatlo, itong Anti-Terrorism Act of 2020, nagbibigay ng legal na proseso sa pagtukoy ng mga teroristang grupo.
Kung may mga umiiral ng batas na sumasakop sa mga isyong ito, bakit pa kailangan ng isang bagong resolusyon na maaaring maging kasangkapan para patahimikin ang lehitimong diskurso? Ang tunay na demokrasya ay hindi dapat nagpipigil ng opinyon, kundi sumusuporta sa malayang talakayan at patas na pagpapahayag ng mga ideya. Ang mga dating rebelde, biktima ng insurhensiya at iba pang sektor na apektado ng armadong tunggalian ay may parehong karapatang marinig tulad ng iba. Sa halip na limitahan ang mga nagpapahayag ng katotohanan, mas mainam na palakasin ang mekanismo sa pagsuri ng impormasyon. Tiyakin ang patas na proseso sa pagdinig ng reklamo at ipatupad ng maayos ang mga umiiral ng batas nang walang kinikilingan. Dahil kung manatiling ang Resolution number 1116 sa kasalukuyang anyo nito, malalagay sa panganib ang mga prinsipyo ng demokrasya dahil mas bibigyang lakas nito ang pagsupil sa katotohanan kaysa sa pagsusulong ng patas na halalan. Dahil dito, nananawagan ang grupong ito sa COMELEC na muling suriin ang Resolution number 11116 at gawin ang mga sumusunod. Amyendahan o tanggalin ang Section 2J ng resolution upang ito ay tumugma sa constitutional at pandaigdigang proteksyon sa malayang pagpapahayag. 2. Pangalawa, palakasin ang mekanismo sa pagsuri ng katotohanan sa halip na gumamit ng mga patakarang maaaring magresulta sa censorship. Pangatlo, magtatag ng patas at malinaw na sistema sa paghawak ng reklamo na walang kinikilingan sa alinmang panig. Pang-apat, bigyan pansin ang epektibong pagpapatupad ng mga umiiral sa batas sa halip na magpatupad ng bagong alituntunin na maaaring abusuhin. Pang-lima, siguruhin ang proteksyon ng lahat ng sektor kabilang ang dating mga rebelde at biktima ng insurhensiya na madalas ring pinapatahimik sa pampublikong diskurso. Sa darating na May 12, 2025 na halalan, hindi dapat manaig ang takot at paninikil sa malayang pagpapahayag. Ang COMELEC ay hindi dapat maging hadlang sa pagsisiwalat ng katotohanan, kundi maging tagapagtaguyod ng patas at tunay na demokratikong proseso. Ang pagtatago sa katotohanan ay hindi naglilingkod sa bayan. Sa halip, ito ay naglalagay sa peligro ng ating bansa. Para maging matatag ang demokrasya, dapat marinig ang lahat ng panig, lalo na ang boses ng katotohanan. At yan po yung ating binabahagi ngayon sa JDA channel. Ito po muli, Jason De Aziz. Ugaliin tumutok.